Hello people! Pangalawang araw pa lang ngayon ng Ramadan pero yung amo ko ay nag-request na naman ng waragainap appetizer. Gusto niya talaga akong magbalot siguro Ito ulit. na yung pinaka-last stock ko ng waragainap appetizer sa freezer kaya kailangan ko na namang magbalot after this. Isa-serve yan na malamig dahil appetizer yan kaya umaga pa lang after kong nagkape ay sinalang ko na yan. Dahil lulutuin natin yan ng 3 hours. Yung sinabaw ko dyan, 3/4 cup ng olive oil, 1/2 cup ng pomegranate molasses, 1 1/2 cup ng water at 1/2 cup ng lemon. Minikos-mikos lang yarn tapos nilagay ko na sa waragainab, naglagay ako ng pang-compress at niluto ko yan ng low fire. While nakasalang waragainab ay naglinis ako ng aking mga linisin. Then after akong naglinis ay bumalik ako sa kusina at sinimulan kong magbalot ng sambusa with meat. Habang nagbabalot ako dyan, nakasalang yung aming lunch ng mga bata at kay Bel. So nagprito ako ng manok as usual. Ito yung gusto ni Basma na pritong manok, asin. Asin lang nilagay, parang Filipino style na manok. So, yung soy sauce at lemon yung sausawan, yun yung gustong-gusto nila dyan. And then, yung mini rice castle na rice, yun yung pinaka-excited nila pag Ramadan na kakain sila kasama namin. At para may gulay kami, nag-boil na rin ako ng broccoli. Kahapon kasi, rehit ang pagkain namin, malokiya. So, after kaming kumain ng lunch, ito na yung inatupag ko dahil luto na yung waragainab. So, kailangan kong isa-isahin yan at i-arrange yan sa serving dish. Kailangan kong tanggalan yung water dyan. Kaya naman siya niluto ng 3 hours yan sa low fire para hindi siya magkalusog-lasog at hindi siya lalabas yung mga rice or mga stuff dyan. At sa main dish, ang request nila ay uzi. So, nagbabad ako ng basmati rice ng 30 minutes. Then, after 30 minutes, nagkisa ako ng sibuyas dyan at bawang. Gamit ko naman ang butter. And then, nag-add ako dyan ng ground beef. Tapos, yung pangpalasa, magic cubes, konting asin, naglagay ako ng mixed spices. At nag-add din pala ako ng black pepper. Then, naglagay na ako ng green peas. And then, nilagay ko na yung rice. Konting halo-halo at nilagyan ko na ng tubig na enough para maluto ang basmati rice. Then, lulutuin lang to like nagluto ka ng regular rice. At ito naman, gimat. Super gusto ko talagang matuto ng gimat dahil lagi akong napapalpak dito sa gimat. Sa comment section ng aking mga video, halos natadtad na siguro ako ng gimat recipe daw. Gimat recipe please. Hindi lang talaga nila alam na ako mismo hindi ko rin nakuha. Last Ramadan, nagawa ako ng gimat pero hindi ko in-upload dahil hindi ako natutuwa sa kanya. Kung hinalo lahat ng mga ingredients niyan ay pinares ko yan ng mga 1 hour. While nagpapaalsa ng ating dough ng gimat ay nagawa ako ng salad. So yung request nilang salad ay dalawang kind. Cucumber salad and small cut salad like yung salad na ginawa ko kahapon. Cucumber salad, shredded cucumber lang yan, yogurt, then asin at dried mint. Hindi na ako naglagay ng garlic dahil hindi pwede yan. Pag Ramadan, hindi sila naglalagay ng fresh garlic or fresh onion sa salad dahil pupunta sila sa masjid or sa mosque. At pati itong small cut salad, dapat meron tong white onion pero hindi pinalagyan. So ito na yung rice with peas. Pinalamig ko muna dahil babalutin natin to. Ang tawag dyan sa rice with peas ay rus pasalia pero ang tawag dyan pag nabalot na yan sa dough na yan or sa pastry na yan ay uzi. So yung pastry ay pinalapad ko muna para hindi tayo mahirapan magbalot mamaya. So naglagay ako ng fried pine nuts and almond nuts and then naglagay na ako ng rice, yung rice with peas. Dapat malamig na yon or hindi masyadong mainit para hindi maluto or hindi bubuka, hindi masira yung ating dough. After kong balutin yan ay ilalagay natin yan sa oven for 20 to 30 minutes or until golden brown lang yung bottom. Then ilalagay natin yan, i-broil natin yan para magkakulay yung top. Ito naman, kagaya to kahapon, yung mini sweet sambusa cheese na favorite ng amo kong babae. Ito talaga hindi mawawala. So, after kong pinirito, nilagyan ko ng sugar syrup. And then, nilagyan ko yan ng sesame seeds. Himala, walang pabisita si amo for today. Kaya, hindi masyadong ngarag ang person. Ang mini sweet sambusa cheese, in case na mapalpak tong gimat, ay okay lang yan dahil meron naman tayong sweet sambusa. Itong uzi ay niluto ko yan sa 400 degrees Fahrenheit. Then, niluto ko ng 20 minutes. Nag-brush lang ako dyan ng milk. At ito na nga, lutuin na natin or i-fry na natin ang gimat. Sa isang kamay ay nagsuot ako ng gloves at nagpahid ako ng oil para hindi madikit. And then yung kutsara nilublob ko yun sa mantika para hindi nga din didikit. So ganyan lang yun pag bilog. Pero yung bilog ko dyan ay may small
May medium, may large, and may extra large. At in fairness, na perfect ko na siya. Sabi ni Amo ay super yummy daw. Pati yung mga bata pumunta na kusina at natutuwa nga daw sila sa gemat. Last year, gumawa din ako ng gemat pero ang texture nga ay donut. Pero tama din naman, ang natutuwa noon ay yung alaga kong pangalawa. Ang sabi ay super yummy daw yung donut, hindi daw yung gemat. Pagkatapos ko kasing naprito yun ay lumambot na siya. Ito kasi ay crispy naman yan sa labas. Tapos soft sa loob. Parang walang laman ba sa loob. So yun yung texture talaga ng gemat. Crispy pagkainin mo yung labas. So yung pinag-coat ko lang dyan ay Nutella. Pwede naman yung regular syrup lang or magawa ka ng syrup na may flavor. So either lagyan mo ng cardamom powder, yung syrup, lagyan mo ng saffron, pag gusto kayo kung anong gusto nyo. And then yung toppings, pwede naman sesame seeds or pistachio nuts. Alas 6 na nga yan, mag-aadan na, kaya pumunta na si Basman. Sabi daw ay dadali na daw yung mga drinks doon at yung sweets. So kailangan ko pa ng more practice dyan dahil hindi pa yan bilog or kailangan ko pang mabilisan na paghulma para hindi masunog yung ating gemat. So saktong nag-adan na ay luto na yung ating uzi. Niluto ko lang yan ng 20 minutes sa 400 degrees Fahrenheit. Then nilagay ko sa broil para mag-brown ang top. And ready na rin yung ating waraga inab. Cold na yon, ready to serve. At oras na yan para mag-fry na ako ng sambusa. Yung sambusa natin ngayon ay sambusa meat, sambusa chicken, tapos dalawang kind ng cheese, yung kids cheese, may mozzarella at may cheddar, and then yung isa yung white cheese na may shabat. Ang mga amo kumain ng mga sweets, dates, at uminom ng kape, tapos magdasal, and then ako naman ay nag-prepare nitong mga pagkain na nila sa table. Yung soup natin ngayon ay yung soup yan kahapon, pang 2 araw kasi yung na-serve yung niluto ko. Then ito namang small cut, nag-add lang ako ng lemon, olive oil, and salt, at sinerve ko na yung small cut salad, pati yung cucumber salad. Ready na at kumain na yung mga amo at kain na rin tayo. Kain! Uzi. Dahil kumakain kami ng hupya, guys. Gusto ko pa naman yan, pero walang garlic. Ano ba kung sabihin Sabaw. ko? Nakalimutan ko tuloy. Bakit walang garlic kapag ano? Kasi pupunta si kuya sa masjid. Pag pupunta siya sa masjid, ayaw niya yung something fresh na garlic or fresh na minion. Kaya wala enough. Sabi ni Basma yung natira ba sa kanya na lang daw yun. I-keep daw yun para sa kanya. Kain mga tao. After kumain, naglinis ng kusina, nagugas ng mga pinggan, and then nagpajama ng mga bata at pwede na kaming umakyat. Mga oras na to ay matutulog na kami dahil may pasok bukas ang mga bata at maaga pa rin kaming magising. About naman sa suhor ng mga amo, dito kasi sa bahay ay hindi na sila nagigising sa amin. Sila na ang bahala sa kanilang pagkain. It's either bibili sa labas or kakain na lang ng sandwiches or kung merong matira or leftover na pagkain kanina, yun yung iinitin nila. So kanina meron kaming natira isang Pyrex ng rice with peas, malamang iinitin nila yun or meron pa din namang waraga inab. So mamaya kakain sila nun or bibili sa labas or magluto sila ng itlog or mga sandwiches. Sila nang bahala doon, hindi na sila manggising kung kakain sila ng suhor or dinner. In fairness naman dito sa aking mga amo, hindi kagaya ng ibang amo na gigisingin ka talaga ng madaling araw bago sila matulog dyan ay kakain pa at magluto ka pa din ng pangalawang lutuan. Minsan nga ay kakain lang sila ng dates tapos inom lang sila ng drinking yogurt, yung tinatawag nilang laban dito. Yun lang yun bago matulog. So, ganyan lang kasimple yung mga amo namin dito. At medyo maraming nagtatanong sa comment section last na upload ko kung bakit marami silang kakainin or marami akong niluto na parang fiesta. Akala ba daw nila ay ano yung mga amo fasting. So, yung fasting na tinutukoy nila ay intermittent fasting ata. So, dito sa mga Muslim ay hindi yan intermittent fasting. Hindi yan about sa diet. About yan sa religion nila. So, magpa-fasting sila pag mag-sunrise na
and then until naman yan mag-sunset yung fasting nila. Magbe-break sila ng fasting pagkalubog na ng araw until naman yan sa pagsikat ng araw. So, kailangan kumain sila niyan bago sisikat yung araw. So, hanggang dito lang muna tayo. Hanggang sa muli. I hope nasagot ko yung mga tanong nyo. Thank you guys for watching.